Kita nyo yung araw. Ay, yung palang ulap. Ayan, oh. Grabe, natakpan kasi. Dito ako sa rooftop. Ay, sa taas. Sobra naman yung pula. Walang pula. Ganyan ang ulap ngayon, oh. Pulang-pula. Grabe, parang ano. Pula ba yan? Or pink? Dati sa taon ko na 51 ko na, ngayon ko lang nakikita yung mga ganyang senyales sa mga pangyayari sa mundo. Siya. Dikot naman nitong kamay. Yan siya. Yan, mapula, di ba? Kaya yung sinasabi ko diyan sa post ko na yan yung mga senyales na malapit nang darating ang Diyos. Kasi nasa Bible naman kasi ito eh. May nagsabi diyan na para naman daw ako, mas magaling para ako kay Lord. Eh, sinasabi ko lang naman eh. Unti-unti na siyang nawawala. Yan. Unti-unti na siyang nawawala. Kaya tayo, mga kasalanang tao. Kanina sobrang pulang-pula yan. Ngayon ko lang naalala na i-video siya. Yan siya. Yan, paglubog ng araw. Kanina super pula. Super pink pala. Yan na. Yan ang ulap. Ganyan ang kulay ng ulap sa paglubog ng araw. Traffic light yon, green light pala. Yan siya. Madalas siyang nangyayari yung ulap na ganyan. Wala na, nawawala na siya. Hanggang tatabunan ng ano. Doon, reflection. Yan yung mga mandiligaw ko sa tabing dagat ay sa ano. Yan yung barko. Barko yan. Lahat yan mga mandiligaw ko yan. Liligaw lahat yan sa akin. Yan. Ayan sila. Kasi nasa 14th floor ako eh. Wala na yung araw na ano. Ganito na ang 7 o'clock dito sa Singapore. 7 o'clock sa Singapore, saka lang dumidilim. Ito yung mga workers sa ano namin. Bukas maraming tao dyan. Wala na yung ano. Wala na yung araw. Naubos na.
Dito ako sa balkonahe namin. Maganda sana dito maggitara, no? Kinakausap ko yung mga masitas ko, mga halaman. Yeah. Mayroon nga rin akong tanim na kalabasa. Tanim ako na kalabasa. Kalabasa tanim ko. Teka lang, bakit yung mga nagsasabi dyan sa yung pinost ko yung panuorin nila kasi yung pinost ko doon na yung ulap ay sobrang mapula. Nakuha ko nung mga yan noong nung nag-lockdown. Pag sumikat yung araw, ganun ang kulay. Ito naman ngayon, pag lumubog ang araw, ganyan din. Pagka pala naka-push up yung mukha ko, maganda. Beautiful pala ako pag ganito, oh. Yan. Kararating ko lang kaya dito. Sa bahay. Andito ako sa may balkon sa labas. Dito ako sa labas. Maganda pala dito gitara. Kunin ko kaya gitara ko dito. Dito ako Yun namang sinasabi ko sa inyo na mga babairo, lalakiro. Oo, wala ngang pakialam doon. Kaya lang, kaso lang, nasasabi lang. Kasi, nagtataka kayo kung bakit nagbavirus. Nagtataka kayo kung bakit nagbabaha. Nagtataka kayo kung bakit maraming nangyayari na hindi mabuti sa mundo. Pero hindi kayo magtataka kung bakit. Dahil yan, mga babairo, mga lalakiro, piruin mo yan, pinapadala yung mga pera nyo sa, hindi lahat hindi ko nilalahat, okay? Pinapadala nyo yung mga pinaghirapan nyo ng sobrang hirap na pagtatrabaho sa mga lalaki nyo lang. Yun ang usapan namin kanina doon sa mga OFW doon na kasama ko eh. Sabi nila, bakit naman ipapadala ko yung pera ko sa lalaki? Di wag na lang. Huwag kayong magalit. Siguro yung nagagalit, siya yung may kabet. Pero hindi ko sinasabi na hindi naman kita binabawalan. Kung gusto mong ipadala sa lalaki mo yung pera mo, padala mo lang. Wala akong pakialam. Sino naman naghihirap? Yung mga anak mo, di ba? Ganun lang yun. Grabe kayo. May nagsabi dyan, nakakasakit daw. Sa mga sinasabi ko. Nakakasakit kung gawa mo, 'di ba? Kung gawa mo yung nanlalaki na pinapadalhan mo yung lalaki mo ng pera na kayo naman mga lalaking tamad Visit nga kalalaki yung mga tao. Kalalaki yung mga tao nanghihingi kayo ng pera ng mga OFW. Siplangin ko kayo eh. Din lang kayo naawa sa mga babae na nagtatrabaho. Babae na ngang halos kumakayod sa Pilipinas eh. Biruin, bilangin nyo nga ng mga OFW na nasa ibang bansa. Pero may mga OFW talaga na hindi nakakaisip. Huwag kayong masaktan kung sinasabi ko yon kasi hindi ko naman lahat ng mga OFW ganyan. Mayroon lang nakalumihis talaga sa daan. Pero hindi naman ibig sabihin na kung you do what you want, kung gusto mong gawin, edi gawin mo, hayaan mo ng pamilya mo na mamatay sa gutom, ganun lang yun eh. Pero yung may mga isip, may mga utak, wala silang masabi kasi alam naman nilang totoo eh, di ba? Shout out kay Gina Dagami Irlandes ba yan? Thank you for watching ating. Yun kasi post ko doon na isa, na yung sinasabi ko doon na yung maganda ako. Kaya ako sinasabi na mga inggitira sa ilong, mga inggitira sa puwet, alam nyo kung bakit?
Hindi ko naman, yung post ko na yun, hindi ko naman kayo pinakikialaman. Ha? Sarili ko ang sinasabi ko maganda, beautiful ako, cute ako. Pero bakit ako minumura nyo? Bakit ako yung sinasabayan nyo na pangit ako? Hoy, hindi ako pangit, maganda ako. Kaya sinabihan ko kayong inggitira sa ilong, inggitira sa mukha, inggitira sa puwet, inggitira sa didi kasi sinasabi nyo na pangit ako. Hoy, mas maganda ako sa inyo ha. Beautiful kaya ako. Kumpara nyo nga yung mga namimintas sa akin dyan ha. Kumpara nyo nga yung mga mukha nyo sa mukha ko. Diba? Mas maganda ako sa inyo. Grabe. Ito nga, wala akong lipstick, wala akong makeup, wala akong eyeliner. Kung mag-eyeliner ako, nako, para na akong si Nura Honor, Belma Santos, Sharon Cuneta, Judy Ann Santos, at saka si minsan para mga akong si si Sir Gabi. Pwede naman akong maging Gabi Concepcion. Totoo yun. Pwede rin naman akong maging Bong Rebella. Nasa pagdadala lang yon. Huwag kayong masasaktan dahil hindi naman yung mga matitino ko, pinagsasabihan ko lang yung mga may mga kabit. Ba't kayo nagagalit? Siguro may kabit ka, no? Kaya nagagalit ka sa akin. Sabihin mo na lang, may kabit ka. Kung may kabit ka, sabihin mo. Dito pa rin ako. Ayan. Kaupo ako dito sa taas. Diyan. Diyan ako. Diyan. Beautiful ako, di ba? Ayan o. Kayo ha. Ba't kayo nagagalit sa akin? Hindi ko naman kayo inaano. Grabe kayo. Kung naman kayo pinakikialaman, di ba? Ang sinasabi ko lang po sa inyo, sana wag niyong ipadala yung mga pera nyo sa mga lalaki nyo. Kasi nakikita ko kay Sir Rapi Tulfo kasi na maraming nagpupus doon, nagrireklamo na kinukuha, binabawi yung pera niya, no, pinadala niya sa lalaki niya. Mababawi nyo pa ba yon? Hindi na. Pamigay nyo na lang sa kanya, abuloy. Pero hindi nyo naisip yung mga anak nyo na ginugutom nyo dahil mas mahalaga sa inyo yung mga lalaki nyo. Ganun yun. Kasi sinasabi ko ito dahil nakikita ko. Mismo sa dalawang mata ko. Mayroon ngang naibigay na kabutihan yung lockdown, yung virus. Alam nyo? Nagsarado ang hotel. Walang hotel. Walang makapasok sa kwarto. Hindi makipagkita sa mga boyfriend. Sa mga Bangladesh, Indian. Sa mga Thailand na malilibog na yan. Tsaka may mga boyfriend nila, mga Pilipino. Kaya siguro yun ang cause ng virus. Sa dami ng masama na nagkakalat sa buong mundo. Kaya nagka-virus para mahinto naman yung mga lalakiro diyan, yung mga iba-iba sari-saring mga lalaki diyan. Mayroon pa nga diyan iba, tikman niya lahat ng mga lahi. May insekto siya, may Bangladesh siya, may Indian siya, may Indian Sing siya. Mayroon siyang mga Myanmar, mayroong Indonesia, mayroong Thailand, mayroong Pakistan, mayroong Negro, mayroong Amerikano, mayroong mga puti. Biruin mo yon. Para akong si Judy Ann Santos, oh, ang ganda ko. Pag ganito talaga para akong si Judy Ann. Ganyan. Ayan oh, para akong si Judy Ann Santos. Thanos Ilong. Beautiful. Beautiful. Huwag kayong masasaktan. Hindi ako nakikialam po. Kung yung mga taong may isip, yung maluwang ang mga isipan, malawak ang mga isipan,
Naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Mayroon na naman nagmamagaling kasi na nagko-comment doon na yung wag ko na daw kasi banggitin yung mga lalakiro, mga babaero. Yan ay paalala lang sa mga kagaya kong mga OFW, bilang isang prinsesa, paalala lang sa kanila. Pakasakali mahimasmasan. Alam nyo. Ni dito nga sa ibang bansa or diyan sa Pilipinas, marami diyan, di ba? Tawag lang ng cellphone, hello, text me, nalipatan nagkadin, naibusen, lud ko, katitextkan ka. Ganyan. Tapos, punta na, makipagkita, magpapaalam na punta sa market, sa palengke, or pala, magkikipagkita lang sa boyfriend. Kaya, wala akong pakialam din sa inyo kung may mga lalaki kayo, pero kung pinapadala nyo yung mga pera sa mga lalaki nyo, wag na kayong magre-reklamo kasi ginawa nyo yan di ba? Kayo ang may problema kasi pinadalhan nyo yung mga lalaki nyo ng pera. Tapos nakikita ko na magkukumplain kayo doon kay Sir Rapi. Tapos hindi na makukuha yung mga pera nyo. Sino ang tanga ngayon? Yung babaeng nagpadala ng pera sa lalaki at yun namang lalaki na huthutiro. Kayong mga lalaki kalalaki nyong mga tao maawa kayo sa mga babae na hinuhut-hutan nyo Kunwari mahal na mahal nyo siya, pero hindi naman pala, mayroon ka rin palang kinakantot dyan. Yung perang hinuhut-hut mo, yun ang masakit hinuhut-hutan mo yung isa, mayroon ka naman pinagbibigyan. Sa nahuhut-hut mong pera, binibigay mo rin sa isang kabit mo. Pag ako lang, putulin ko yung titi mo, pakain ko sa manok. Kaya ayaw kong nakikipag-boyfriend kasi ako silusa. Silusa ako super. Baka makapatay pa ako ng tao pag ako niluluko. Gusto ko kapag kayong kasama ko, pumunta sa CR, punta rin ako. Punta sa palengke, kasama ko. Punta maligo, kasama ko. Kasama ko lahat. Kasi sa dami ng mga babaeng makakate ngayon, hindi ko nila lahat kahit may asawa, pinapatulan. Kayo namang mga babae kayo, kung may mga asawa yung lalaki, huwag nyo nang patulan kasi kawawa yung mga anak at saka asawa nila. Baliktarin natin ang pangyayari. Ikaw yung aagawan ng asawa, anong gagawin mo? Grabe kayo Sa panahon ngayon, kailangan nyo nang mag-isip at magbago. Kung noon, pinagdaanan natin yung mga ganyang bagay, ngayon, magbago rin tayo mag-isip. Hindi yung puro na lang kasiyahan, yung kung ano lang yung gusto ng kalibugan, yun lang sinusunod mo. Kumuha ka na lang ng talong. Magtalong ka, walang magagalit. Tapos kainin mo yung talong. Iyak. Kadiri. Tutuwa dito mayroong ganyan. Nagtalong, naputol na talong, dinala sa hospital. Buisit. Di kaya yung carrots. Mayroon pa, iwan ko, Indonesia yata, yung hotdog. Pero mga hotdog, malambot yon. Mga bagtit talaga. Di na lang makapagtiis. Grabe. Hindi ako nakikialam po sa inyo. Lahat po ng mga OFW, alam nyo, kung makita nyo to, kayo na mismo nakakaalam.
na totoo yung mga sinasabi ko. Kayo mismo ang nagpapatunay. Kung OFW ka, alam mo ang nangyayari sa harapan, sa likuran, sa tagiliran natin, mga OFW. Dahil kung hindi ka pa naging OFW, wala ka pa ring alam. Ang alam mo, malilinis, magaganda. Saka maraming mga OFW na, gaya kanina, mayroon ako, mayabang magsalita, yung, alam nyo, yung ayaw na ayaw ko yung mga taong mayabang magsasalita na akala mo, porque nagpapadala ka ng pera sa pamilya mo, na maraming mayayabang eh. Alam nyo yan, tingnan mo, nung mga magagandang bahay, ang gagara ng mga bahay nila, mga bungalow, mansyon, nung naglindol yun, lahat yun nawala. Ganun lang ang buhay. Alam ng Diyos kung saan tayo ilalagay. Paano ko saka yung video ko na yung nasa YouTube channel ko na yung nag-viral na ako si Imelda Marcos. Kamukha ko pala si Imelda Marcos, ganon. Paano ko hindi sasabihin na iinggit kayo sa ilong ko, at sa puwit ko, at sa mata ko, at sa kamukha ko? Eh kayo naman kasi nangunguna, sinabihan niyo akong pangit. Eh maganda naman ako. Sinabihan niyo akong pangit. Kaya sinabi ko kayo na iinggit. Kung sinabi mo sa akin maganda ako, di sinabihan ko, nainggit din ako sa'yo. Yung mga tao dyan, hindi nakakaintindi ng salita. Saka hindi ako nambubuli. Bakit sinasabi nyo ako nambubuli? Hindi po ah. Ba't ko naman kayo binubuli? Di nyo lang nagigits yung ibig kong sabihin. Kaya ganun. At saka lahat ng mga sinasabi ko, totoo. Di ako nagsisinungaling. Kasi masama magsinungaling. Dito lang ako nagpapalipas oras sa labas ng bahay. Yan sa loob. Yan sa loob. Ito salamin. Salamin yan. Dito ako sa balcony. Balcony namin dito. Balcony. Dito ako sa balcony yan, mga masitas ko yan, mga halaman, nandyan. Yun, yung mga barko doon, manliligaw ko lahat yon. Hindi kasi kayo naniniwala na maraming nanliligaw sa akin na, lalo nung bata-bata ako, marami ako manliligaw. Ako lang nag-aayaw, kasi ayaw kong masira yung bilat ko, kawawa naman. Shout out sa iyo, Madam Merna Udulav. Kita-kita ulit. Saka ito totoo may mga lalaki na nakakalimutan ng umuwi sa Pilipinas kasi hindi nila maiwan yung mga lalaki nila. Totoo yan. Totoo yan. Ang sabi nila, ayaw kong umuwi kasi ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, ayaw talaga nila umuwi kasi hindi nila maiwan yung lalaki nila. Mayroon ako doon dati kasama ko sa bahay. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka uuwi? Ang sagot sa akin, bakit ako uuwi? Wala naman akong uuwian doon. Andito naman yung asawa ko. Wala naman ako asawa doon. Sabi niya, wala siyang asawa doon, pero meron siyang asawa. Nakipaghiwalay nang dahil doon sa kabit niya, sa lalaki niya dito. Ngayon, mayabang magsalita. Kala mo marami siyang pera, pero ang dami rin siyang mga hinuhut-hutan. Marami din siyang utang, kagaya ko. Galit na galit ako sa mga taong
akala mo kung sinong mayaman, pero sa totoo lang, akala mo kung sinong magaling ay maraming pera, pero sa totoo lang, pag umuwi ka pala sa bahay nila, wala rin lang palang yung mga ugaling Pilipino, yung ganun, yung mayabang. Makaramihan yung mga naka-abroad lang mayabang na akala mo kung hindi siya nagtitiltil ng bagoong mantika sa Pilipinas. Para silang yung mga nakatikim ng diba, parang napakataas na yung nila, yung label nila eh. Pero ako kahit minsan hindi ko nagawa yun. Basta ako, yung pangalan ko, yun pa rin. Saka maawain akong tao. Hindi ako gaya nung iba na nakikita mo yung tao na parang ganyan pa tumingin. Ganyan pa tumingin na muntik ko siyang batuhin ng batuhin ng payong. Tapos kabayan, Pilipina ka pa? Pilipina ka ba? Sabi pa, oo, bakit? Ganon. Di mo lang opo ate, Pilipina ako. Mayroon namang mga Pilipino rito na, te, tagasang ka sa atin. Sabi niya, titignan ka ng, ilang taong ka na ba? Bakit? Tinatawag-tawag mo akong ate, mas bata pa ako sa'yo. Tinanong niya kung ilang taon na ako eh. Sinabi ko sa kanya 51 na ako. Sabi, yun pala siya, 55 na. Ay, ikaw, ilang taon ka na ba? Ilang taon na po kayo? Sabi, 55 ko na. Ikaw, ay 56 ko na. Sorry, mas matanda ako sa'yo. Ganon ko na lang. Ako na lang tawagin mong ate. Hindi ko naman binubuhat eh. Magagalit pa sila pag tawagin mo silang ate. Yung makaramihan dito, yung mga matatanda, hindi nila matanggap na matanda sila. Kailangan tawag mo sa kanila, huwag mo silang aatihin. Kasi baka makakatikim ka ng kaliwak kanan na sampal. O kaya tingin sa ganyan. To, matanda ka, pa sa mukha ko eh. Ganyan. Inaati mo ako. Ganyan. Kapikon ba sila? Pero ako, hindi ako nag-aate. Kahit na mas matanda sa akin. Kasi baka mamaya sasabihin niya, ba't mo ako inaate? Yung iba naman, ilang taon ka na? 51 ko na po. Ay, 51 ko na kabayan. Ikaw? Ay, 57 na ako. Ate mo ako. Hindi kita inaate kasi maraming nagagalit na tinatawag na ate. Kaman lang yun. Bigay ng amo ko ng milk sa mga bata. Pala. Yung amo ko nagbigay ng milk. Sige na ha. Punta ako dun. Bibigay pa ako ng tubig sa mga bata. Kalimutan ko. Day off ko naman kasi. Kaya lang, ako nagbibigay ng gatas ng mga bata pag nandito ako sa bahay. Pero, ngayon lang naman, okay lang yun. Wala namang problema nakalimutan ko na. Yung amo ko nagbigay ng gatas ng mga anak. Yung mga tao dyan na hindi nakakaintindi na nagko-comment na nakakasakit daw ako sa mga tao, yung sinasabihan ko sila ng mga lalakiro. Totoo naman eh. Ba't ka masasaktan kung ba't sila masasaktan kung sinasabi ko silang mga lalakiro? Totoo naman. Kung hindi ka lalakiro, di wag kang magsalita. Grabe kayo. Shout out kay Glory Alvarez. Thank you for watching. Gandang gabi po sa inyong lahat.
Huwag kayong, huwag kayong masaktan at huwag kayong magalit. Kung sinasabi yung totoo, hindi yun ang ikinagagalit nyo. Eh kung totoo na totoo yung sinasabi ko, eh di tumahimik ka. Sabihin nyo na lang na sa isip nyo na, ay, oo, lalakiro kasi ako, gano'n. Eh kung hindi naman totoo na lalakiro ka, edi sabihin mo, oo nga, karamihan, ganyan, gano'n. Hindi yung, bakit, gagawa-gawa ka ng mga ganyan, tapos ako, lantaran ako pag gumawa. Hindi ako naglilihim. Ba't ko ililihim na may lalaki ako? Eh, ang Diyos, di naman niya, di ka naman makapaglihim sa Diyos eh. Kayo naman, di na kayo mabiro. Kala nyo naman. Kasi sabi nila dito dati nung hindi pa nagsarado ang diskuhan, nakaw, punong-puno ang diskuhan sa Lucky Plaza. Hindi ka makakadaan sa Lucky Plaza sa puno ng tao. Kung pwede lang, pagtatatadyakan ko para makadaan ako eh. Siksikan yan sa Lucky Plaza, sa diskuhan. Sige, sa diskuhan, siksikan din, lalaki, mga babae, siksikan dun sa loob. Sige, mayroon pa nga yung nahuhubaran na sa kalasingan eh. Alam mo yung mayroon pang pinapauwi dahil sa sobrang laseng, nakahiga na doon sa hindi na makalakad. Yan, suka ng suka. May mga pulis na, ganyan. Karamihan din dito, pinag-aagawan ang lalaki. Sa bunutan dito, sa bunutan doon. Mag-aagawan-agawan sila para silang nawawalan ng itlog at sa katalong. Pero may mga asawa silang mga tao, ganyan. Di ko alam kung bakit. Marami din na mga dalaga pumunta rito. Pag uwi, dala-dala na. Dalang-dala na. Dahil akala mo dalagang-dalaga pa, pero hindi ko nila lahat Iba-iba ang boyfriend. No, kaya mayroon ding ibinigay ang virus. Pero ngayon hindi ko alam kung bukas na ang hotel. Kung bukas na sigurado, doon sila masaya. Kung doon sila masaya, huwag silang magtaka kung bakit may mga virus, kung bakit may mga maraming nangyayari sa mundo na hindi mabuti. Hindi sila magtataka kung bakit tayo nababaha. Bakit kaya nasira ang bahay ko? Bakit kaya ganito? Bakit may lindol? Bakit may ganyan? Huwag na tayong magtaka kasi nilikha tayo ng Diyos na gumawa ng kabutihan. Pero anong ginagawa natin? Magawa tayo ng maraming kasamahan, di ba? Walang humpas na kasamahan. Kaya yan, sana wala na ring darating na ganyang kalamidad sa atin. Saka, kalimutan ko yung sinabi ko. Saka isa pa, hindi ako nagpapasikat dito. Alam nyo ba yung yung sa akin lang? Laging may nagko-comment dyan pasikat lang ako, matanda ako nagurang, ganyan, na minumura pa ako. Kayo, hindi ko naman kayo minumura. Hindi ko naman kayo pinagsasabihan ng hindi maganda. Pero bakit ako lagi nyo pinagsasabihan ng hindi maganda? Di naman bawal sabihin na maganda ka di ba? Ako, maganda ako. Pero sa totoo lang, inaaliw ko lang din naman ang sarili ko. Sa totoo yun. Dito nga ako sa labas. Hindi pa nga ako pumasok sa kwarto. Maya pa ako papasok. Nakatulog ako kanina doon sa Iskos ng 2 oras yata yung tulog ko doon. Nakakamiss yung magpapasko na naman. Yung bang
malayo ka sa pamilya mo, sa lahat ng mga OFW na kagaya ko. Ako, hindi ko na nga mabilang kung kailan yung Pasko na nakasama ko yung mga anak ko eh. Hindi ko na nga alam eh. Tsaka hindi ko na rin alam kung kailan yung nakasama ko yung mga anak ko nung birthday nila. Wala, kasi maliliit pa lang yan ng mga iniwan ko eh. Nung iniwan ko yung mga anak ko, 7 years old pa lang yata nung panganay ko noon eh. Grade 1 o 7 years old siguro siya. Lumaki yung panganay ko na wala ako sa piling niya. Kaya masakit dito sa puso yung lumaki yung mga anak mo na wala ka sa piling ng mga anak mo. Yun lang naman ang inaano ko sa mga OFW. Napakahirap talaga ng mga OFW kasi hindi na palaki yung mga anak. Alam nyo yun, hindi na palaki yung hindi mo naman lang na malayan na lumaki yung mga anak mo, na lumaki sila sa awa lang ng mga kapitbahay, sa awa ng mga, hindi ko alam kung pag nagkakasakit sila, wala man lang ina na kakalinga sa kanila, na magtatanong kung ano ba, ganyan. Pero nagpe-pray talaga ako palagi na sana kabayad na ako ng utang ko para makauwi na ako. Yun lang ang tangi kong hiling sa Diyos, na sana makaipon na ako, makabayad ako ng mga utang ko. Gusto ko nang umuwi. Kasi sa sitwasyon ngayon, hindi na kasi maganda eh. Hindi natin alam, baka sa susunod na araw, mayroon pang mas malala na mga pagsubok. Sana wag naman. Sana wala naman nang darating na mga ganyang kalamidad sa atin. Sa amin, sa Difon Quirino, free COVID. Wala nung nagka-COVID, wala doon sa amin. Sa awa ng Diyos. Sa partes ng Quirino, walang COVID doon. Walang case ng COVID. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga kahit papaano. Shout out pala kay Ming Maglaya ba yun? At saka si Ria Oreo from Santik ba yan? Astik, from Astik Subdivision, Barangay Luok. At saka sa lahat po ng mga followers at saka yung mga likers ko dyan, at saka yung mga nag-viewers sa akin, thank you sa inyo. At saka yung mga sinasabi ko ay totoo lang. Hindi kasi ako nagsasabi ng hindi ko nakikita. Yung mga nakikita ko talaga, yun talaga ang totoo. Yung mga sinasabi ko, totoo yun. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng mga OFW, hindi po. Ang sa akin lang, sinasabi ko lang yun bilang paalala. Hindi po pakikialam. Paalala lang kung makinig ka, kung na panood mo, totoo naman na ganito, pwede na magbago na ako kasi ganito, ganyan. Baka siguro nga, baka siguro kaya nagbabaha, kaya siguro may virus kasi ganito, ganon. Ako nga naisip ko mismo Hindi lang kasi kayo, pero ako kasi hiwalay ako ng asawa ko. Mayroon din akong naging ganyan. Pero alam nyo, dati, halos makalimutan ko rin mga anak ko. Padala lang ako ng pera doon sa kanila, okay na. Bihirang tawa, ganyan-ganyan. Kasi parang, para ka nang mawawalan ng lalaki. Yung bang sobrang pagmamahal na sabi nila. Kasi ako pag nagmahal, sobra-sobra. Kaya ayaw ko na kasi ako silusa, akong tao. Kaya yung iba, ayaw nilang iwan, ayaw nilang umuwi kasi hindi nila maiwan yung mga boyfriend. Totoo yan. Promise. Totoo yan. Yung mga nandito sa abroad na ilang years na hindi umuwi. Karamihan yon. Ayaw niyang umuwi kasi
Baka agawin ng iba yung kabit, yung lalaki. Lalo na pagkagaya kong si Lusa. Hindi na kasi open niya, hindi pa kasi open ang mga disco ngayon eh, wala, sarado. Pero pag open ang disco, naka. Kung noon lang, nasundan ko ng nag-vlog na ganito. Punta lang ako sa diskuhan, doon mo makikita talaga, nako, grabe. Sari-saring sayaw. Akala mo yung mala demonyo ba? Akala mo kung nasa impyerno. Yon. Laklak dito, laklak doon. Marami dito. Kahit na nga 60 years old, nandiyan pa. Pero buhay nila yon. Wala akong pakialam doon. Nasasabi lang. Eh, huwag tayong magtaka kung maraming kalamidad na nangyayari sa atin kasi nga, tayo nga mismo gumagawa kung bakit. Wala na yung tingnan, wala na yung ulap na maitim dyan. Yan na ngayon. Wala na yung maitim na ulap. Naging puti na siya ngayon, yan. Puti na. Yan, yung mga kapitbahay na kundo. Yan, mga kundo yan. Ganito ang Singapore. Yan. Yan ang Singapore. Andito kasi ako sa taas eh. Diyan ako sa taas. Andito ako sa number 14 kasi. Yan. Yan, mga barko doon, mga barko yon, yung may ilaw doon. Ayan. Ganito ang bahay dito. Ganyan. Bahay yan. Doon malayo. Diyan kanina yung yung mapula. Ayun, wala nang pula. Yan. Diyan sa baba dyan, workers, maraming nagtatrabaho dyan bukas, meron. Pasok na ako sa loob. Turn off the light. Do you want still here or? Okay. They're sleeping. I was already asleep. Oh, so tired. Yeah, very tired. I need this one tomorrow. It's okay, ma'am. Yeah, it's okay. Then I turn on. Good night, ma'am. Wala ang ilaw. Isarado ko nga itong pintuan dito sa CR para yan. Dito na ako sa kwarto ko. Yan. Yan ang kwarto ko, makalat. Yan mga gamit ka. Yan. Kalat-kalat. Yan ang kwarto ko. Yan. Yon yung gitara ko.
Ito ako. Napagod ako. Ito na ako. Maganda, beautiful. Sige na, at bukas muli. At huwag kayong magagalit ha. Kung lang yun. Basta kasi ako nagsabi, totoo lang.